Hello guys! How to recover suspended or disabled Facebook account. Yung mga na-disabled Facebook within 180 days dapat pa-recover na natin. So ito guys, yung complete step-by-step guide kung paano ko na-recover itong account ko na to. Last May 13 guys, no, after na election, na-disabled yung account natin. I don't know kung ano yung reason pero after kung gawin yung process kinahapon or gabi, bumalik na yung account ko. So, basic lang naman yan. Kailangan nyo lang talaga ma-provide yung proof of ownership ng inyong Facebook account. Like, for example, yung submitting yung video, yung KYC o na tinatawag. So, ito yung procedure. So, ito na yung account natin guys. So, active na siya. So, paano natin malalamang na disable yung account natin? Pwede nyo guys i-check dito sa inyong notification. So, usually dyan nag-a-appear kapag po na-disabled or suspended yung account. Okay, magkaiba yung deleted, yung suspended. Okay, magkaiba. Usually, kapag na-delete mga page. Pero kapag disabled, ayan, Facebook, ayan, na personal. Or suspended, ayan, personal din yun. Okay? So, ngayon, ang ginawa ko is sinek ko muna yung email ko na nakalink sa Facebook. So, ito nga yung mababasa natin dito. Ayan, yung May 13, ginawan kaagad natin ito na action guys para at least hindi na magtagal at syempre ma-check agad ni Facebook or ng support. So sabi dito, Jose, you have 180 days to take action. Ayan, your Facebook account has been suspended. This is because your account or activity on it does not follow our community standard on cybersecurity. Alam naman natin nung May 12 to 13 ay botohan dito sa Pilipinas. So, sobrang secure po ni Facebook that day or after ng election. Alam niyo naman, di ba, mahirap mag-post ng mga videos. Pero I'm sure wala akong na-post ng mga related sa mga politics that time. Okay? If you think we suspended your account by mistake, you have 180 days to appeal you have 180 days to appeal our decision. If you miss this deadline, your account will be permanently disabled. So, hindi na natin siya ma-open. So, pwede nyo guys i-click nga itong appeal na to kung merong nag-email sa inyo. Pero kung wala naman, no, i-log in nyo yung account nyo sa browser at ito po yung magiging istura nun kapag po nilog in nyo. Ayan. Or nilog in nyo sa inyong apps ng Facebook. So, ito yung procedure na ginawa ko. Kapag po naka-receive kayo, kaagad nyo po na i-appeal. Okay? So, make sure stable Wi-Fi connection or data. So, panoorin natin. Ayan. Ito yung ginawa ko. Umpisahan lang natin. So, ayan nga. 180 days daw yung day na ma-appeal ko siya bago siya ma-permanently disabled. So, yung ating Facebook, hindi siya visible kapag po disabled. So, kailangan lang natin guys i-provide yung mga details na nakalink sa ating Facebook account. Like for example, yung number. Ito yung number na nakalink sa atin. So, ang gagawin mo lang dyan is kailangan makuha yung OTP sa text or sa WhatsApp. So, ang gagamitin natin dito, WhatsApp. Ayan, copy code. Kaya better guys, mag-install kayo ng WhatsApp sa inyong phone. If ever hindi na nakaka-receive ng mga inbox or messages sa WhatsApp, guys, nakaka-receive kahit po old number. Okay, kailangan natin i-record yung video. Yung selfie video natin. To make it sure, tayo po dapat yung magre-recover. Sa mga nagtatanong, sir, sa pwede ko bang ipa-recover sa inyong account ko? Kasi na-disabled or suspended, hindi po yan maaari. Kasi nga, kailangan nyo mag-submit ng KYC or yung recording ng inyong selfie. So, ito po is dinedetect na yung ating facial references or ano ba tawag doon? AI ng mukha natin kung tayo talaga yung may-ari. So, dapat maliwanag, dapat eye level yung camera. Siyempre, dapat malinaw yung camera. Kapag po hindi malinaw yan, hindi madedetect yung mukha nyo or minsan naglalag kapag mahina yung internet connection nyo. So, make it sure stable Wi-Fi connection. Katulad nito, hindi siya nadedetect kasi nga nag-error yung network or yung connection that time. So, gawin nyo, balik lang nyo, i-undo nyo lang muna tapos ituloy nyo lang. So, ayan. Start selfie ko ulit siya. So, kailangan guys, mag-blue yung gilid or mag-green. Ayan. So, sa taas naman. So, ulitin nyo lang kapag po
may error. So, ayan, submit your video selfie. Kapag okay na, ganito po yung mag-a-appear sa inyo. Kailangan nyo lang maghintay ng 48 hours or mag-login kayo sa browser para i-check nyo yung progress. Identity confirmation in progress yung mag-a-appear. Tapos, eto na po yung magiging status niyan. Ayan, you submitted an appeal on May 13, 2025. Your account is not visible to people on Facebook and you can't use it. Siyempre, hindi natin magagamit yan habang pinoproseso pa yung pag-recover. What happened next? It usually takes us over a day or 24 hours. If you find your account does not follow community standard, kung napatunayan ni Facebook yung mga post natin is hindi sumusunod talaga sa policy ni Facebook, kahit po nag-appeal tayo, pwede po rin po yan permanently suspended or disabled. If we find your account does not follow, yun nga, ma-delete or ma-suspend permanently. Okay? So, dapat sumusunod tayo. And then, after nyan guys, no, siguro, wag nyo munang i-login kapag ganito na yung nag-appear. Ang gawin nyo po, siguro mga 3 or 8 hours, tsaka nyo po i-login. So, yun yung ginawa ko. After ko mag-appeal sa email, eto na yung mag-appear na yon. Yan na. Yan yung notification. Tapos, punta kayo sa browser. Kung meron kayong Chrome, meron kayong Brave, pwede yun. So, eto na yung next na ginawa ko. Ayan. So, nag-login ako sa aking Facebook account. Ayan, ang gamit yung browser. So, ang gamit kong browser dyan ay Brave browser. Ayan, gabi na ako nag-login. Kasi nga, umaga ni-recover ko, tas gabi ko na siya ni-login ulit. So, yan. So, eto, Jose, your account has been locked. Nakalock pa yung account natin. We saw unusual activity on your account. This may mean that someone has used your account without your knowledge or meron nga tayong mga na-post na labag sa community standard. So, ginawa lang natin guys is get started. Ayan. So, ito na yung mga next step or procedure. So, verify your credit card, get a code on your phone, or get a code via email. So, yung kanina guys, yung ginamit natin doon is yung phone number. So, dito naman, email naman yung gagamitin natin kapag nag-login kayo sa inyong browser gamit yung Facebook. Okay? So, click natin next. So, in-input lang natin dito yung ating Yahoo Mail na nakalink sa Facebook. So, yan yun. Click lang natin ulit yung next. Ayan. Click ulit natin yung confirmation code. Ayan. So, ito yun. Kinuha natin sa ating Yahoo Mail. Copy lang nyo. And then, paste nyo lang dito. Then, click next. Okay? So, ganun lang kabilis. Then, ito na yung next step. To unlock your account, ayan, account confirmed. Na-confirm na yung account natin. Step 2, secure your login. Check all the emails and phone numbers on your account and we will help you to remove any old unfamiliar ones. So, click next. So, ito yung ating pinakamatagal na email na ginagamit sa Facebook. So, yan po yun. So, for security, we recommended to change it to something different in account setting when you are back on Facebook. So, pwede nga natin guys palitan tong email na to kasi matagal na to. Pero hindi ko talaga siya papalitan kasi nga, alam ko naman, nagkamali lang si Facebook sa pag-disable ng account natin. So, click next. Then, ito na yung ating new login details gamit yung Yahoo Mail or pwede rin Gmail. Kahit anong email prepared nyo, pwede naman. Click next. And then, ayun, successfully, you've unlocked your account. You've secured your login details and can use Facebook again. So, pwede nyo guys i-review yung recent activity nyo kung sa tingin nyo talaga may nag-hack ng inyong Facebook or may nag-compromise ng inyong Facebook. Pwede nyo guys balikan yung mga previous post nyo kung merong mga unfamiliar posts na hindi kayo nag-post. So, i-delete nyo kasi possible talaga na ano yan, na hack. Okay, so ayan. So, bumalik na tayo sa Facebook. Ayan. You're back on Facebook. Your account is no longer suspended. We review your account and found that it does follow our community standard on cybersecurity. So, napatunayan natin guys na hindi tayo lumabag sa cybersecurity. Under siya ng community standard. So, successful na recover natin. Okay, so ganun lang kasimple kapag po naka-receive kayo ng notification na ang inyong account ay suspended or
disabled. So, ito yung step-by-step guide. So, sa mga susunod na video guys, siguro deep ano naman to, explanation kung bakit tayo na-disabled or na-compromise yung account natin. So, panoorin niyo po yung next video natin sa mga susunod na araw or kahit mamaya mag-upload ulit ako. And yun nga, kung bago pa lang kayo, don't forget to subscribe, click the bell icon para kapag meron tayong mga next video upload, na-notify po kayo kaagad. See you again sa next video. Bye-bye!